sa mapagpalang huling Sunday ng 2025. Dahil ito po yung huli ay hindi naman po ito yung wala nang magaganap next year. But we will be having our last series ng ating pong December na pag-aaral. Samahan niyo po ako doon sa ating pong text na ating pong pagkukuhanan ng ating pag-aaral sa awit 77 or Psalms 77. We'll be reading yung pong verse 10 to 15. So yun naman po yung ating kukuhanan. But actually the whole chapter will be part of our study. Though yung pinaka-specific ay yung 77 verse 10 to 15. So sa English Standard Version, ito po yung binabanggit po dito. Then I said, I will appeal this to the ears of the right hand of the Most High. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your wonders of old. I will ponder all your work and meditate on your mighty deeds. Your way, O God, is holy. What God is great like our God. Verse 14, you are the God who works wonders. You have made known your might among the peoples. You, with your arm, redeemed your people, the children of Jacob and Joseph. Sa magandang balita na salin ay, I think meron din po dyan. Let's see. Meron ba? Meron tayo bang wala na? Hindi ko na nailan. Ayan, dyan. Sa magandang balita Biblia, ito po ang sinasabi, ganito ang aking sabi. Ang sakit ng aking loob, para bagang mahina at walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa ng maraming, ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala nang ibang Diyos sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Ang iyong kadakilaan mo'y nahayag sa nilikha. Verse 15, dahilan sa iyo'y lakas, ang mga hirang mo'y natubos, ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni ako. Manalangin po muna tayo. Salamat po Panginoon sapagkat kung babalikan po namin ang buong taon na ito, from January onward this time, ay talagang napakarami pong naganap sa bawat isa po sa amin, either personal or family, even as a church. But allow us today that as we look back, ay tingnan din po namin yung kakayanan mong ikaw yung magiging dahilan para makamove forward kami sa hinaharap, lalo na po sa pagpasok po ng bagong taon. Today, may your Holy Spirit speak to us. Paano nga po kami mag-move forward with you? Dahil yun po ang pinaka-rason kung bakit pwede po kaming mabuhay pa at manatiling nakaangkla ang aming pananampalataya sa iyo. In spite of anything man na aming naranasan for this year, and even we will be experiencing next year for 2026. Naniniwala po kami na ikaw pa rin yung Diyos na sasama sa amin at patuloy na kikilos at magtuturo sa amin sa landas na pwede namin tahakin tungo sa iyong layunin, dakilang Panginoon. May you bless your word today and allow us to delve into the truth of your words so that we will be able to understand what we will looking forward as we bring our mind or remind kami sa things that you have done for this year. We bless you, Lord. We thank you in Jesus' name this we pray. Amen. Marahil po itong taon na ito ay pwede nating sabihin, tingnan niyo kung lumipas, yung present and even the future as we look forward. At ang year-end na tinatawag natin pwedeng unique in a way sapagkat pwedeng tingnan natin yung behind us
yung mga victories and answered prayers na ating naranasan. But on the other hand, most of you likely or makaranas ng mga mahihirap, mga failures, mga disappointments, at reality po yan sa buhay, di po ba? Sino mo dito yung hindi nakaranas ng mga challenges for this year? Pakita sa kamay, hindi nakaranas. So, paano pa? So, ibig sabihin lahat po tayo hindi exempted doon. May magagandang naganap at mayroon din mga mahihirap na circumstances. But as we move forward with the Lord, ang challenge naman, yung mga unknown challenges na kakaharapin natin from this time onwards to the 2026. Tama po ba? Ibig sabihin, wala tayong pwedeng kakayanan para alamin kung mayroon man yung mga bagay na pwedeng maganap, pangit man yan o maganda. At hindi lamang po yan, even the new opportunities o mga pwedeng mga tanong na pwedeng hindi natin pa masasagot sa ngayon na pwedeng ito po ay magbibigay sa atin ba ng pagpapatuloy o tayo po ay mag-i-stop na lang sa ating po mga lakbayin. At ang pinaka-deeper question marahil din, ano ba yung naganap ngayong taon na ito na pwede mo rin tignan sa mata ng Diyos o sa kamay ng Diyos sa pamamaraan paano mo rin patuloy na haharapin ang mga susunod na buhay na mayroon po tayo. I do believe na pwede natin tignan ang buhay sa hinaharap kung natutunan natin yung bahagi ng tinatawag nating confidence with intentionality to remember God's faithful character as revealed in the past. Ngayon, pag binasa po natin itong Psalms ay ang awit po ay isa po siyang tinatawag na expression of worship. Of course, hindi lamang po si David ang mga sumusulat po niyan. At isa rin po na tinawag dito at isa sa ating pong titingnan dito sa pag-aaral na ito ay isang singer ng Israel na si Asaph. But mayroon pong apat na bahagi po na gusto ko pong i-focus natin sa ating pag-aaral habang iniisip natin, pinapakinggan, ay ito po yung una na matutunan natin pwedeng i-remember or remembering God's faithful words. Ano ba yon? So, habang pinapakinggan niyo yung bahagi ng faithful words ng Lord, pwede niyo isipin na ano bang mga ginawa ng Diyos sa kanyang pagkilos sa katapatan niya sa buhay mo. At pwede rin po natin maliban sa remembering ay reflecting on God's present dealings. Most likely naman po, hindi tayo lang nakatuon sa lumipas, but our present situation in life. At the same time, ay tingnan natin ano ba yung kaparaanan ni Lord, reverence to God's holy ways. Sapagkat sa buhay natin, pwedeng meron tayong kanya-kanyang lakbayin, pero yung Diyos na naglalaan ng lakbayin na nais niyang tutukan natin at lakarin sa buhay na ito, even this present onwards, ay mahalaga po natin din po alamin. But at the same time, yung uncertainty ng buhay, we must rely on God's mighty power. Ngayon, pag binasa niyo po yung verse 1, itong chapter 77, makikita niyo po yung mga hinaing, yung expression of emotion, pain, anxiety, silence from God. Para bang hindi na kumikilos ang Diyos sa buhay ni Asaph. Even the faith that tested in his life, ay yun po yung expression. At sabihin ko naman, malaking bahagi po yung naibubukas po niya ito sa ating Panginoon sapagkat bahagi po yan. At malilim po kapag binasa niyo po yung Psalms, marami po yan mga expressions of emotions, pain, and even in the life of David, kapag tinignan niyo po yung mga pagsusulat po niya patungkol dito sa mga awit, ay ganun po yung makikita po natin. And in reality, sa ngayon po ba sa buhay mo, mayroon bang pain kang nararanasan? Mayroon bang anxiety or uncertainty? Or sometimes di mo makikita yung kilos ng Diyos. Bakit wala na ho yung Panginoon na dapat natin pong panghawakan at paniwalaan? Or even your faith ay nasusubok. Tingnan mo natin ang reaction or response ni Asaph as far as the song of Psalm 77. Naging turning point yung verse 11, kung titignan niyo po sa bahagi ng panunulat na ito, na bago po yung kanyang expression of emotions from verse 1 to 10,
kasi pagpasok po ng verse 11, may binanggit po siya dito na napakagandang bahagi na dapat natin titingnan. Sa Tagalog na version, ito po ang kanyang sinabi, kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Ang gamot daw sa taong malimutin, ano dapat? Ano daw? Paalala. May mga time po na medyo mayroon na rin akong ganun na senaryo. Pero kapag naisip ko, saan ko ba talaga nailagay yung bagay na ito na hinahanap ko? Doon naman magpa-flash siya, dito ko pa pala nilagay yun. So sa panahon po na tayo po ay nakakaranas po ng mga circumstances na unbearable man siya ba or mahirap na harapin sa buhay, I think we must look back on how God's work is indeed a powerful work. Ibig sabihin po niyan, kailangan natin i-remember yung katapatan at yung gawa ng Diyos sa buhay natin. Kung tatanungin ko po kayo ngayong umaga, ano yung naranasan mo na mahirap na bahagi na kapag inisip mo naman sa kabilang banda yung katapatan ng Diyos para ikaw ay magtagumpay sa mahirap na bahagi na yun? Isipin mo yun na yan, Toras. Ito man po yung personal ba na hamon sa buhay mo na pwedeng sa mga panahon na yan gusto mo na sanang bumitaw kay Lord? Kasi mahihirapan ka na talaga. Pero as you look back on the words and faithfulness of God, mababago yung inyong pananaw. Actually po, kapag tinignan niyo po, hindi ko na po inilagay dyan, yung mga original na word, yung word na remember, ay kapag tinignan niyo po yan sa unang, sa pananalita ng Hebrew, sapagkat Old Testament ay sinulat po yan sa Hebrew, at pag binasa mo po yung New Testament naman ay Griego. Ang word na ginamit po dyan, yung remember na yan, is zakar. Ibig sabihin, to recall intentionally, to call to mind for action. Pero pag tinignan niyo po sa Griego na salita, ito'y tumutukoy din ng mnemoneo, na ibig sabihin to remember or to keep in mind, to rehearse mentally. Para kung may mga bagay kang nakakalimutan, pero kapag tinignan mo yung mga lumipas na ginawa mo, maiisip mo, ito pala yung nakalimutan ko na bahagi. Yan po yung gusto ipinakita ng Diyos. At kapag tinignan niyo po yung mga parallel passage po yan, halimbawa, nung panahon po, ang mga Hudyo, the Hebrew people, na tawag sa kanila doon sa Exodus, ay grabe po yung kanilang hirap. For 400 years na po sila, 400 years, nahihirapan po sila doon sa Ehipto. Dahil sila ay tinatawag natin slave. Halimbawa po yung bricks na ginagawang mga magiging part ng isang building doon sa Egypt. Sila po yung magtatrabaho nun, magpe-prepare, kukuha sila ng clay sa isang malayong lugar. At pagdating po nila doon sa Egypt, sa mga materials na yun, sila po yung gagawin 24 hours a day. At ang mahirap pa po yan, mayroon pang mga tinatawag tayo pag-persecute sa kanila kapag hindi sila gumagawa ng tama. But when they cry out to the Lord and they remember that there is God who was with them even in their situation, may pinanggit po doon sa Exodus chapter 2 verse 24. God remembered His covenant. Ano pong nasabi po doon sa verse 24 sa Tagalog? Narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac, and Jacob. So ibig sabihin po, ang Diyos ay talagang tapat kahit sa mga panahong hindi po tayo tapat. Ginamit din po ito noong panahon na nag-initiate po si Jesus Christ sa tinatawag nating communion. At ginamit po doon sa tinatawag nating word ay do this in remembrance of me. Sa Luke chapter 22 verse 19, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati yun at ibinigay sa kanila. Sabi niya,
ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. So ipinapakita ko dito sa verse 11 na ito na ating tinignan, dito sa Psalms 77, na while remembering, ay magkakaroon ito ng fuel of faith for the future. Ibig sabihin lang, mayroon pong ginawang desisyon si Asaph to remember God's faithful word. At mahalaga po yun sa bawat buhay natin para tayo ay makapagpatuloy sa ating pong paglalakbay. Ito ay pinapakita rin na sila'y pinaalalahanan ng Diyos or pwedeng inisip yung tinatawag nating intentional, yung deliverance from slavery na binanggit ko kanina, yung kanilang paglalakbay. So 7 days po dapat, for 40 years sila nag-roam around doon sa tinatawag nating wilderness experience. And even the covenant of faithfulness of the Lord. So ano yung pinapatukoy nito as we apply this verse, yung point number 1 po natin. As we remember this year, itong pag-i-end ng taon na ito, isipin po natin at pwedeng alalahanin natin yung mga answered prayer. Sino po dito yung nakaranas ng mga sagot ng mga panalangin? Pakitaas nga ang mga kamay ninyo. Yan, dapat lang. Kasi kung wala na, kung hindi na sinasagot yung panalangin nyo, baka may mali sa inyong prayer or hindi tama ang inyong pagtingin o pag-aalaala sa katapatan ng Diyos. But I do believe God, even in the time naman hindi pa kayo sinasagot marahil kasi may mga panalangin po tayo na hindi pa sinasagot, di po ba? At hindi po tayo talaga dapat mag-uminto doon. Kundi patuloy pa rin tayo mananalangin until the time na tayo ay sasagutin ng Lord sa kanyang kaparaanan. Not only that, to remember dangers na kung saan kayo in-spare ni Lord o kayo iningatan o kaya inilayo kung mayroong mga ganong pagkakataon. But at the same time, dapat natin remember din yung strength na ibibigay ng Diyos para tayo ay makapagpatuloy sa ating paglalakbay. Dahil sa maraming pagkakataon, sabi nga nila, people are weak. Tama po ba? Sa tingin niyo po ba for the whole year ng 2026, matatag po kayo na wala nang ibang mangyayari? There will always uncertainty. But if you remember that God is giving you the strength at allow po natin si Lord na yung kanyang pamamaraan ay patuloy na kumilos po sa atin. So, yun po yung una na atin po nakita po dito sa verse 11. Remembering God's faithful words. Hindi lang dapat natin iisipin yung remembering God's faithful words, kundi mas lalalim po tayo yung word na reflecting on God's present dealings. Sa verse 12, yun po ang binanggit po dyan. Tingnan mo natin yung verse 12. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Mahirap po ngayon gawin yan sapagkat yung fast pace ng lifestyle ngayon, grabe po. Doon sa Pilipinong konteksto, pwede. Kasi palaging buhay hayahay, di po ba? Sino? Pagsabi mo sa katabi mo, buhay naman talaga iayahan. Pero ang reality rin, may challenge din. Hindi lang palaging hayahay. Pag napunta ka po ng ibang bansa, like yung mga tinatawag nating mga first world country, in-equivalent po kasi tayo na third world country. Ang mga first world country po, like US, yung mga umangat na bansa, ay napaka-ano po yung buhay, napaka-fast-paced ang tawag na term na ginagamit po nila. Wala pong palaging nahayahay tumatambay po dyan. Kasi sa kanila mahalaga yung oras, mahalaga yung bawat panahon na kanilang i-exert na effort to work. And everything that they will do is talagang fast-paced. Pero dapat din tingnan natin, may mga pagkakataon tayo magbulay-bulay sa anumang ginagawa ng Panginoon sa atin. Ano yung pwede natin pagbulay-bulayan? Marami mo sa atin, pinagbubulay-bulayan natin, paano ba talaga ako makautang sa kapitbahay kasi walang-wala na talaga ako. Hindi natin iniisip na pagbulayan yung mga bagay na pwedeng gawin ng Diyos.
na kung saan ay yung kanyang pamamaraan ay mahalaga nating unawain. Hindi lamang unawain, dapat nating tignan ano yung pwede nating gawin as we understand in reflecting the present dealings of the Lord. Kasi yung ginamit na word po dyan sa English, I will ponder all your work and meditate on your mighty deeds. The word ponder, to think deeply, to converse with oneself. Mga panahon na pang kinakausap mo ba ang sarili mo, hindi na mahulugan na ikaw na ay merong tinatawag natin lumuwag na ang tornilyo. Pakisabi mo sa katabi mo, sabi mo naman sarili mo minsan-minsan. Kasi minsan hindi na ho natin na, ano ba talaga ako? Pero huwag na po naman magsasalita ng grabe na ikaw na lang mag-isa, kasi kakaiba naman na yun. So, yung pondering na tinatawag, yung pagbubulay-bulay ay pagbalik tanaw, ano ba yung pwedeng tingnan? O kung hindi lang pagbalik tanaw, pwedeng iisipin sa mga present circumstances na mayroon ka, even challenges. Actually, yung meditate na word ay ginamit din po doon sa Joshua 1:8. Ano po bang sinasabi ng Joshua 1:8? Challenge po yan. Sabi po ni Joshua, tingnan niyo po yung verse na yun, no? Sa Tagalog, sabi po dyan, no? Sa word na meditate, at kapag tinagalog po yun, huwag mong kalimtaang basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. After tayo sa kasaganaan, pero hindi natin iniintindi kung ano yung dealings ni Lord doon sa mga bagay na pwede nating matamasa sa buhay na ito. Pag ginamit mo po yan sa literal term, ang isang kambing, sino ko dito mahilig kumain ng kambing? Yung mga panahon na ito, parang masarap po arang kumain yan. Mga ruminants po kasi ang kambing. Sabihin talagang, pag kumakain po yan, hindi nilulunong kaagad. Nakakita na mo ba kayo kumakain ng kambing ng grass? Sino dito, mga taga-probinsya? Yun, naintindihan niyo po yun. Hindi po nilulunok ng kambing po yun, yung kinakain niyang damo na yan. Nginunguya na ng nginunguya po yan, and then bago niya lunukin. At ang nutrients nun, sarap nun. At ganun po yung pinapakita ho dito. Talaga hong ponder on, meditate on it, carefully talk about it. Mahalaga pong bahagi po yan as we reflect on God's present dealings. Even in 1 Timothy, yung word na isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita mo o makita ng lahat ang iyong paglago. Ganon din po yung word na ginamit po dyan, meditate na word. At pinapakita po dyan as we reflect on God, the Lord, what you have teaching me today, kung may mga challenge na ngayon, ano ba tinuturo mo, Lord? Instead na magreklamo ako, ano ba ito? Naging Kristiyano ako, marami akong pagsubok. Pag dumating ka na ho sa ganung bahagi, baliktarin mo yung pag-iisip o yung perspektive. Ang tatanungin mo, Lord, mahirap itong kinakaharap ko ngayon, totoo, parang mahirap kong kayanin pagtagumpayan. Pero turuan mo naman ako, Lord, ano yung gusto mong gawin ko at ituro sa akin sa ganitong sitwasyon ng buhay. Pag ganun na po ang iyong pag-iisip, ibig sabihin, you are reflecting on God's present dealings. At I think yun po yung magandang attitude sa buhay. Amin po ba? Kaya if you are facing, o kapag ikaw ay kakaharap sa susunod na buwan at pagpasok ng New Year onwards ng 2026, kung may mga bahaging mahirap mo pong intindihin, why not? Reflect muna. Lord, parang hindi ko kaya itong kakaharapin ko ngayon. Pero turuan mo ako, ano ba yung gusto mong ituro sa akin sa ganitong sitwasyon? Kapag mayroon ka ng ganong klaseng pag-iisip and attitude, most likely, and I do believe, mas lalo mong makikita yung pagkilos ng Diyos at yung pagtuturo ng Panginoon. Bahagi po yun na dapat po nating isipin sa mga panahon na ito. Para pong ilalagay natin itong year in na ito, pwede natin isipin ano ba yung gusto ng Diyos na dapat mong pagbulay-bulayan
para mas lalo mong maintindihan at makapaglakbay ka ng tama para patuloy kang maniwala sa pagkilos ng ating Panginoon. So, yun po yun. Ano po yung una? Una, anong po yung number 1 po natin? Remembering God's faithful words. At itong pangalawa, reflecting on God's present dealings. So ang pangatlo po na pwede natin pong tignan, hindi lamang po mag-remember, mag-reflect, but also to have that kind of reverence. Iniisip ko sana recognize. But I think yung word na reverence is part of it because ang kasunod po kasing word, reverence to God's holy ways. Sa verse 13, kung papansinin niyo po dyan, ito po ang sinasabi. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang, anong word na ginamit? Holy or banal. Anong connection nun? But word na holy. Kapag tinignan po yan sa original na salita, kados, sa Hebrew, set apart pa nga po yan, or morally pure, or utterly distinct. Si Asaph, dinescribe po niya yun. It's not just describing God, but also he is responding in awe and worship. Or reverence, as we say, yung word na yun. Kapag tinignan niyo po naman sa Gregong salita yung tinatawag nating reverence is holy or sacred or set apart. At ginamit din po yan ni Peter ng kanyang sinulat po yung be holy for I am holy sa 1 Peter chapter 1 verse 16. So reverence is trusting God's holiness even when His ways are unclear. Mahirap po kasi sa panahon natin ngayon, marami mga uncertain things na nagaganap. At yun nga po, yung tinatawag nating, halimbawa, kung sa change, halimbawa, dahil lilipat lang naman po tayo ng taon, pero yung buhay, yung mga circumstances, parehas pa rin. Mas likely, kakain ka pa rin ng 3 times a day. Pagpasok ng 2026. Maliban lang kung wala ka na talagang makain, dahil gusto mong magpapayat sa isang New Year's resolution mo yun. Actually nga ho, yun po yung problema ko ho ngayon. Marami pong nakaka-discover kapag nakikita nila yung mga post na nandun yung picture ko eh. Lumalaki na daw yung tiyan ko. Sakit naman to. Para ho magbuntis ang dating. Hindi ko rin maintindihan. Baka siguro dahil sa sobrang palagay, ang routine ko po kasi ngayon talaga yung mag-research, mag-aral, mag-isip ng mga bagay na gagawin para kay Lord. At yung akin pong tinatawag natin exercise na supposed to be, dati nakakapag-jogging pa ako twice a week. Ngayon po, jogging na lang sa upuan at may mga panahon matutulog, kailangan magpahinga. So, apektado na yung physical. Pero gusto ko pong sabihin ng ganito. In this way of how we could recognize or reverence doon sa holy ways ng Lord, sapagkat marami tayong mga pananaw at pwedeng iniisip na pamamaraan ng paglalakbay sa mundong ito. Pero yung daan ng Diyos ay talagang tumpak. Actually natin perfect. His ways are perfect. Ang binanggit nga din sa mga nababasa nyo rin po sa awit, yung makantang The Law of the Lord is perfect, converting the soul. Mahalaga kung ano po yan, pinapakita na yung pagkilos ng Diyos, yung kanyang ways are perfect. Even in the time na confusing yung pong kinakaharap natin or na-delay yung mga bagay na ating ini-expect or mga painful circumstances, but the way of the Lord is always perfect and holy. Kaya God's holiness means His ways are pure, His plans are perfect, His timing is trustworthy. I think kung ilalagay natin yung word na yon, yung pure, perfect, and trustworthy, halimbawa yung timing. Marami tayong mga pwedeng iniisip na ito yung gusto kong mangyari. Yan. So timing po yan, di po ba? Either iniisip nyo na pagdating ng 2026, dapat
kung gagamitin natin yung word, kung binata ka pa, dapat magkakajowa na ako, Lord. Word na jowa. Parang jowang dating, parang walang-wala na dating. Jowa, ano yung jowa? Okay, pagdating ng 2026, Lord, magkakaroon na ako ng sariling either negosyo o mga pangarap na iniisip natin na sa tingin natin yun ang gusto nating mangyari sa atin. Pero, tinanong na rin ba natin ang Lord? Lord, yung kaparaanan mo ba, yung holy ways mo ba ang aking tinatahak? O yung sarili ko lang na gusto ang tinatahak ko sa buhay na ito? Otherwise, parang ganito po yan. May binibigay si Lord na lakbayin. Pwedeng sometimes matuwid yung lakbayin kasi walang masyadong challenge. Sometimes naman pwedeng ligo-ligo. O may mga rough road kung may mga ganong buhay na kakaharapin natin. Or naranasan natin this year. Pero tinanong na rin po ba natin si Lord, sa mga daan na yon, inisip ba natin na si Lord ay kasama natin? At yung kaparaanan niya palagi ang dapat nasusunod? Kasi kung hindi ka pa rin naman bibitiwan ng Lord kaano man gusto mong didesisyonan sa gusto mong daan na nakatahakin sa buhay nito. Pero siyempre, darating din yung point na kapag i-give up mo yung daan ng Lord, kaya inisip mo yung gusto mong daanin na lakbayin sa buhay na ito, baka pupulutin ka sa kangkungan. Ay, mga word na yun, no? Kangkungan. Ano ba ibig sabihin nun? Ginusto mo yan eh. Hindi mo isinama si Lord sa daan niya eh, na gusto niyang tahakin mo eh. Kaya tuloy, nagkakaroon ng tinatawag natin either wrong decisions na mangyayari at in the end ay tayo ay bigo, either hindi natin nakamit yung mga bagay na gusto natin. But I still believe that as we continue to follow the Lord sa kanyang pamamaraan, as we have that kind of reverence na word, though yung word na recognize, pwede rin parang ganito po yan. Halimbawa, sanga-sangang daan yung lalakbayin mo. May straight, may kanan at kaliwa, saan ka ba talaga? Doon ba sa daan na itinuturo ng Diyos na parang mahirap pero kailangan mong tahakin? O kaya mga soft and ways na hindi magandang, mahirap na daan pero gusto mong puntahan nyo dahil iniisip mo maganda? Pero I still believe na babalik at babalik tayo sa reality na dapat ay isipin natin na ang Diyos sa kanyang kaparaanan ay dapat natin pong sundin. Actually po, kung titingnan po natin yung 77 itong Psalms na ito, we may not understand God's ways, but we can trust His character. Meaning, yung kanyang unwavering way, na kahit na mahirap yung dadaanan natin, He is still there, is be with us to the end. Kaya if God is holy, then He is also powerful God. So, from our remembering to reflecting to reverence, ang pinakahuli po natin is relying on God's mighty power. Sa verse 14, ano niyo po yung verse 14? Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa sanlilikha. Alam niyo po, kapag sinabi nating power of God, at magre-rely tayo doon papasok that we are nothing apart from God. Parang sinasabi natin, yes Lord, ito yung naiisip ko, pero yung kapangyarihan mo pa rin at yung pagkilos mo ang dapat maganap. Magtitiwala pa rin ako sa iyo. Ang ginamit na word sa English version, you are the God who works wonders. You have made known your might among the peoples. Parang binabanggit din po yan yung idea of reliance na ini-express through extraordinary work ng Lord na pwede niyang ganapin at gawin sa ating buhay. Yung mag-perform ng miracles sa mga bagay na mahirap nating intindihin at either yung daan na mahirap pero gagawa ang Diyos ng kaparaanan para malagpasan mo natin. Or kung ilalagay din po natin doon sa pamamaraan na naranasan ng mga
Israelites in Exodus chapter 15 verse 11 ay pinakita nila, sino nga ba ang katulad mo, O Diyos? You are God who works or doing wonders. Ang ginamit ko na word po dyan. Kung ilalagay naman natin yung power, yung wonders and miracles, doon may binagamit din po yung Acts 1:8, hindi lang po ito sa commissioning, but yung receive power, it means to say that the power of God through the work of the Holy Spirit is at work sa buhay natin para makapagpatuloy ho tayo na matuto at mag-rely sa Kanya. So reliance means resting on God's power, not human strength. Para ho bang ilalagay ho natin, mahirap nating harapin ang buhay na ito, pero yung kapangyarihan ng Diyos at sa Kanyang miraculous work, hayaan nating kumilos sa ating buhay. Palagi ho natin isipin ganito, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi limited sa past. Ibig sabihin, kung ano yung nanganap sa buhay natin for this year, ay hindi limited po yan sa ating kakaharapin next year, 2026. Hindi rin po yan na humihina sa paglipas ng panahon. Meaning, the works of God, His miraculous work, is still available anytime that He wants to experience o may experience po natin. Kaya kung i-apply po natin yung pagre-rely sa kapangyarihan ng Diyos at sa Kanyang miracles, we do not rely on our strength, but we rely on God's power. Kung sinasabi ng Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sino ho dito yung may hawak na cellphone ngayon? Di ho ba't dumarating din yung point na mayroong pag-drain ng inyong battery ng inyong cellphone? Kung hindi na nag-drain yan, hindi na nalolobat yung cellphone nyo, pinagpala kang tunay. Grabe naman yung cellphone mo na yan. Ever ready palagi. Nakalaging naka-recharge, may power palagi. Pero alam niyo po, ang susi po ng pagpapatuloy na maranasan ang kapangyarihan ng Diyos ay yung patuloy ding mangunyapit sa Kanya. Sa mga panahon na either in a hardship or in a good way of life, still, we could rely on God's power and works. Mahalaga po yun na dapat po natin isipin. So, individually, mahalaga po natin isipin that we must remember, reflect, reverence to God's holy ways, and at the same time, rely on God's power. So, in conclusion, as a church, as we end this year, hindi na dapat nating isipin yung reflection, but it is about direction. Meaning, kung may mahirap yung dinadaanan mo ngayong kapatid, gamitin mo yung remembering na una, i-reflect mo kung ano yung pwedeng itinuturo ng Diyos. Tingnan mo rin in reverence or recognizing His ways and rely on His power. So, ibig sabihin lang, we must remember God's faithfulness, reflect on God's dealings, reverence to God's holiness, and rely on God's power. Kaya kung ikaw ngayon, as this last week of this year, gusto ko pong i-challenge po kayo. If you are tired, o parang nahihirapan ka, o pagod ka na kung sakasakali mang na meron kang ganong karanasan, remember God's faithfulness. Kung confused ka naman, di ko alam po anong klaseng confusion yan. Confused ka ba na tutuloy ka pa ba sa next year, 2026 sa Panginoon? O tutuloy ka pa ba sa mga binabalak mo na iniisip mong pwedeng mangyari? I think if you are confused, doon yung panahon dapat kang magtiwala sa daan na gusto ng Diyos sa buhay mo. O kung may panahon, uncertain, you're afraid, you have that fear to face life ahead, I think yun yung panahon that you should rely on God's power. Today, gusto ko pong awitin po natin itong awit ni Don Moen. It's a known song kahit na sa mga
iba't ibang mga music, ano po, pinapatugtog po ito. At panahon din marahil tayo magpasalamat kay Lord sa kanyang katapatan,